So, good morning! Ang ating usapan ngayon ay ang temang mas magandang magbayad ng utang kaysa magbayad ng utang na loob. Yun! Ayan. So, alam nyo guys, nung college pa lang ako, honestly, yung temang yon mas hinigitan ko pa, honestly. Sabi ko noon, mas magandang ako yung nagpapautang kaysa ako yung nangungutang. Yan. Kaya alam nyo guys, sa akin, honestly, kaya ako naging mapagbigay sa mga tao. Kasi ayoko na ako yung may binabalikan pagdating ng araw sa kanila. Kaya, yun yung ginagawa ko, honestly. I give what I have for them. Kung ano yung mga kailangan nila, ano yung mga tulong na gusto nila, I gave them kung ano yung kaya kong ibigay. Ayan. So, kaya mapupunta tayo sa sinasabing it's better to give than to receive. Kasi nga, ang nagbibigay, wala siyang kapalit na kasalanan. So, that is the wisdom din para magtapon ka, maghasik ka ng mga pagpapala mo, mga pagkain, mga biyaya, mga blessings mo, para pagdating ng mga kaguluhan, may mga maani ka, nakabutihan. Ayan. Kaya, it's better to give than to receive. Kaya naman, in terms of giving talaga guys, hindi talaga ako madamot, honestly. Hindi ko talaga ugali na i-keep or hindi ko ugali na magkaroon ng pagkukulang sa tao, honestly. It's better na sumobra pa ako sa kanila kaysa ako yung magkulang sa kanila in terms of needs. Ayan, tayo po. Ayan lang po. Honestly, yun ay isang advice kasi in our lives, may mga naririnig noon ako ng mga pastors, but ngayon naiintindihan ko, they challenge me na sinasabi nila, hindi ko man lang mai-preach, hindi ko man lang mai-share yung in terms of giving, gumaganon sila sa akin. But, dun ko naintindihan that giving is the ultimate key for opening doors, opening opportunities in our lives. Yan. So, in giving, there is open doors talaga na maibibigay sa ating lahat. Open chances, ayan, second chances. So, yun nga yun 'di ba? Yung sinabi pa nga sa kawikaan, 'di ba, na sabi, yung taong may galit sa iyo, bigyan mo siya ng gift. Tingnan mo kung hindi mapapawi yung galit niya, 'di ba? So, in giving, there is ano bang tawag dito? Transition sa ating puso na yung anger nagiging joy sa pagbibigay, hindi ba? And in terms of giving talaga, there's protection. Yan. Talagang yun yung wisdom dun In giving, there is a protection. Magiging protection mo yan dito sa lupa sa mga tao. That magiging payapa yung kapaligiran mo in terms of giving. But the challenge of God is that yung 10% lamang ng ating mga tinatangkilik, why don't we test daw si God na ibigay sa Kanya, kundi niya ibubukas ang bintana ng pagpapala at iingatan niya yung ating mga tinatangkilik sa buhay. So, yung economy natin, iingatan daw ni Lord yun. O, diba? Tayong mga tao, alam nating magbigay sa mga tao dito sa lupa, diba? To protect ourselves. Why not that 10% lang naman ang hinihingi ni Lord Kung kumbaga sa 1,000 na pera mo, 100 lang yung ibigay mo kay Lord and doble pa yung kaya niyang ibigay sa iyo. At hindi lang doble, sobra-sobra pa sa protection at blessing na ibibigay niya sa iyo. Honestly guys, opo, tama po yun. And even sa mga
mga bago na nais natin sa buhay natin, ibibigay yun ni Lord. And God is the God of possibilities, di ba? Na kayang-kaya niyang ibigay lahat sa atin, lahat ng gustong-gustong, yung mga needs natin sa buhay. And more than that, yung mga hindi natin inaasahan na mga pagpapala sa ating mga buhay. So, that is the miracle of giving in God. Hindi naman yun compared lang natin, di ba? Kung sa tao nagbibigay tayo and we accept the earthly protection that comes from this world. And how about kung maging spiritual tayong magbigay kay Lord and ang hinihingi lang naman niya is 10%. Hindi niya hinihingi yung sobra ha. Hinihingi lang niya po ay ang 10%. So, isang maliit lang po 'yon sa harapan ng Diyos. So, why don't we test that seed of giving from the Lord and 'di ba? Mas malaki 'yon na halaga kaysa sa pagbibigay sa tao. 'Di ba? Kaya sabi niya, mapupunta yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Magbigay ka muna sa Panginoon bago ka magbigay sa tao. And grabing pagpapala ang mapukukuha mo, 'di ba? O, 'di ba? Kaya that is the key of possibilities of your life. Magbigay ka. I challenge you guys. I challenge you to give. Kasi yun yung naging protection ko nang nag-aaral ako, honestly. Hindi ako naging madamot. Hindi ako naging kuripot. Even in service, talagang binibigay ko lahat. Buhay, yung lakas, isip, puso talagang. At saka yung kayamanan ko talagang binitawan ko. Kasi sabi ng Panginoon, that is the challenge pa na sinasabi niya na higit na kayamanan ang magkaroon ng karunungan at pag-unawa kaysa sa mga ginto o anumang kayamanan dito sa lupa. Yan, higit na mas nakakabuti na magkaroon po tayo ng karunungan at pag-unawa dito sa mundong ibabaw kaysa sa anuman na kayamanan na nasa mundong ito. Ayan, honestly guys, opo. Kaya that is the treasure na talagang pinagmamalaki ko, that I'm so proud of, na hindi mawawala sa akin yung karunungan at pangunawa. Yun yung pinakamahalaga na dapat magkaroon tayo kaysa sa kayamanan na nandito sa mundo. Honestly guys, I never desire to have any abundance life here on earth, but money ngayon na nagkakaroon ako ng mas mataas na pangunawa, honestly naman, hindi po natin mabibili yung mga gusto natin sa buhay kapag walang pera. Kaya isa rin po yan na karunungan na ang pera ay isang susi para mabili natin yung mga gusto natin sa buhay. Yan. So, para magkaroon tayo ng mga bagong damit, magkaroon tayo ng safe na home na kung saan hindi kapag binabagyo tayo is hindi tayo na hindi nasisira kaagad, hindi kaagad na ano bang tawag dito, na hindi marupok. Yan. Kaya ang pera, isa rin yan na kailangan natin sa buhay, honestly. Number 1, basic need of every human. But, yun nga, huwag nating mahalin ang pagpapayaman, mas mahalin natin yung magkaroon tayo ng pangunawa at karunungan. Kasi yun po yung pinakamahalaga na saan ka man magpunta, yun yung treasure mo sa mundong ito. Honestly. Yun yung magliligtas sa'yo. In health, in sickness, and in health. Yan. So, have a great day, every one of us, and may you have a sound of mind. Ayan. Bye-bye. Thank you so much for following this TikTok. Yan. So, follow me and I will follow you back. God bless everyone. God bless in giving. Yan. So, humayo kayo at magparami.
mga kalapastangan.